Magandang umaga po sa ating lahat. Tumayo po tayong lahat para po sa ating pagpupuri sa Panginoon. Yan. Una po sa lahat, Happy New Year po sa ating lahat. At tayo po ay magpuri sa Panginoon sa unang linggo ng taong 2021. So, maraming nangyari in the past 2020, pero ang grace ng Panginoon at goodness niya ay nag-uumapaw pa rin sa atin. Dapat lamang na tayo manatili. Sabi nga po sa kanta, I'm still standing, but the grace of God. So tayo po'y umawit sa Panginoon. Pwede po tayo pumalakpak.
we are standing, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Though madaming failures, Panginoon, heartbreaks, Panginoon, mga problems, Panginoon, but your grace and your love, Panginoon, at goodness, Panginoon, ay nananatili, Panginoon. Ikaw lamang yung masasandalan namin sa lahat ng problema, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na ikaw'y mananatili, Panginoon, sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga panalangin na tinugon mo. Maraming salamat, Panginoon, sa sasagutin mo pang mga panalangin namin this year, Panginoon, at sa mga susunod na taon, Panginoon. Marami kami ipagpapasalamat, Panginoon. Pero kulang, Panginoon, yung mga buhangin ng Panginoon sa dagat, Panginoon. Pero maraming salamat, Panginoon. At patuloy ka naming aawitan hanggang sa iyong pagdating, Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o maikukubli maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon
Make a joyful noise unto God, all ye lands. Sing forth the honor of his name. Make his praise glorious. Say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee. They shall sing to thy name, Selah. Come and see the works of God. He is terrible in his doing toward the children of men. He turneth the sea into dry land. They went through the flood on foot. There did we rejoice in him. He ruleth by his power forever. His eyes behold the nations. Let not the rebellious exalt themselves. Selah. O bless our God, ye people, and make the voice of his praise to be heard, which holdeth our soul in life, and suffereth not our feet to be moved. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa isang pagkakataong muli na kami ay magkasama-sama, umawit, sumamba, at magpuri sa inyong banal na pangalan. Salamat Panginoon sapagkat sa unang linggo ng taon na ito, amin pong muling ibinabalik ang papuri para sa iyo, Ama. Dalangin ko, O Diyos, ng bawat parte ng aming pong programa, tanging ang pangalan niyo po ang may taas at mapapurihan. Ang lahat ng ito, Ama, ay amin pong nilalapit na may buong pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pwede na po tayo magsiupo. Okay, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Good morning po. Ayan, and Happy New Year. Ayan, nabati nyo na po ba yung mga katabi ninyo? Ayan, sabihin nyo na lang, a blessed New Year. Ayan, mas maganda pa. Ayan. Okay, so bagong taon na po. At bagong taon, bagong pag-asa rin. Amen po ba? Yan, bagong pagkakataon muli na tayo ay mabuhay. Nagpapasalamat po ba kayo na umabot pa tayo ng 2021? Diba? Na wala tayong sakit o anumang nangyari sa atin. Despite na yung 2020 ay sabihin na natin talagang medyo maraming mga ayaw ko sabing pangit eh. Marami lang obstacle siguro. Yan, marami lang nangyari. Marami lang mga pagbabago, changes na nangyari. Pero sa kabila ng lahat, napakabuti pa rin ng Panginoon. Amen? At natutuwa po ako na makita muli yung iba dito na first time ko lang uli nakita. Ayan. Or yung iba dito na talagang na-miss natin yung bawat isa. Amen po ba? At tunay nga po na magpasalamat tayo sa Panginoon at nandito pa rin tayo, buhay pa rin tayo, may pagkakataon pa rin tayo na makapagpuri sa ating Panginoon. Amen? Kaya papurihan natin ang ating Panginoon at talagang expect natin itong 2021 na mas marami pang gagawin ng Panginoon sa atin. Amen? Marami pang, sabi nga, marami pang bagong bagay. Bagong, sabi nga, magagandang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, marami pang magandang bagong gagawin ng Diyos sa buhay natin. Ayan, medyo mahaba, pero hindi ko alam kung paano paigsin eh. Ayan. Ayan. Bagong buhay. Bagong pag-asa, yun na lang siguro. Ayan. Yung bagong pag-asa sa Quezon City po yun. Ayan. So, tayo po ay aawit. Ayan. Nais ko po palang batiin. Nakalimutan ko tuloy batiin. Babatiin ko po yung mga kapatiran po natin. Siyempre, mga nandito ngayon. Ito pong first Sunday ng taon na ito.
ay Parkway North po. Yan, talagang sabi ko nga kay Pastor Alvin, buena mano. Yan. At mamaya, maririnig po natin si Pastor Alvin. Yan. Kasi siya magbibigay ng mensahe po mamaya. So, maging yung ating mga nanonood sa atin sa kanilang mga tahanan via Facebook and YouTube. Yan, magandang umaga po sa inyo. At patuloy niyo pong i-share itong ating live stream para mas marami pang mga tao po tayo na maabot, mga kaluluwa pa na makarinig, makapanood. And sabi nga, yun naman talaga yung ating purpose, to spread the gospel, to evangelize. Kasi sa panahon na to, hindi na natin alam kung ano pang mangyayari. Pero ang maganda dito, tayo ay dapat magkaroon ng tinatawag na relasyon sa Panginoon. Amen? So, tayo po ay aawitin po natin yung ating bagong theme song for the month of January. Yan. Say amen po ba? Amen! Kasi ang title po ng ating theme song ay Say Amen. Yan. Amen? Amen! Sabayan po natin yung pag-awit. And we will say Amen. We're all on a journey, and we're called to walk by faith. Amen. There'll always be the mountains and valleys in our way. But right here in this moment, may our strength be renewed. Yes. Amen. As we recall what God has done and how we've seen Him move. If there's anybody here who's found Him faithful, anybody here who knows He's able, Say what? say amen. If there's anybody here who's seen His power, anybody here brought through the fire, Say what? say amen. Anybody here found joy in the midst of sorrow, peace in the storm, hope for tomorrow? And you've seen it time and time again. Just say amen. Sometimes through the darkness, it gets hard to see. But be bold and courageous and follow where He leads. Greater is the one who's in us than he who's in the world. So child of God, remember, the battle is the Lord's. If there's anybody here who's found Him faithful, anybody here who knows He's able, say amen. If there's anybody here who's seen His power, anybody here brought through the fire, say amen. Anybody here found joy in the midst of sorrow, peace in the storm, hope for tomorrow? And you've seen it time and time again. Just say amen. Just stand and testify of the greatness of God in our lives. If there's anybody here who's found Him faithful, anybody here who knows He's able, say amen. If there's anybody here who's seen His power, anybody here brought through the fire, say amen. Anybody here found joy in the midst of sorrow, peace in the storm,
namin, napakaganda po ng awit, no? Talagang hindi po mawawala yung sorrow, yung troubles, pero sa kabila ng mga yun, nandun yung joy, nandun yung peace, at ano pa isa? Yung hope. Yan, di ba? Amen po ba? So, tayo po ay makakapakinig na ng salita ng Diyos. At ang magbabahagi po ng kanyang salita ngayon ay talagang ito isang napaka-special din sa puso namin kasi matagal namin siya nakasama. Siguro nilig siya sa ibang mga gawain pero bumabalik pa rin talaga siya dito. Binabalik pa rin siya ng Panginoon dito sa atin. So, hindi ko na pakakatagalin. Tawagin ko po, Pastor Alvin Paglinawan. Pahingin pamunas. Napayak ako ni Pastor Jonard. Magandang umaga po sa inyo lahat and Happy New Year po. Hello. Ayan, batiin ko muna po yung mga kaibigan natin, mga kapatiran natin na hindi po natin kasama today at sa kanilang bahay at nakatune in dyan. Hello, hi. And hindi ako sanay ho na nakatingin at napapanood sa buong mundo. Baka ako ay ma-discover. At kunin na naman ako. So, sa mga kapatiran po natin dito, magandang umaga po sa inyo at good to see you again. Makita ko po kayo, especially taga Parkway North. Amen. At for how many years tayo hindi nagkasama-sama. At pasay hi-hi lang tayo sa internet, Facebook. Pero yung actual talaga na makasama sila ay ngayon lang for how many years or months na nakita natin. And kanina pa ho ko talagang pinipigilan ko lang yung luha ko kasi marami pa ho tayong na-experience. Sabi ko, ayoko na umiyak eh. Mapapanood nila ako, umiyak ako. So, yung time ako ay, alam niyo po, nakuha rin sa isang ministeryo at talaga yung nangyari sa akin ay dahil din sa ginusto ko, ay salamat. Inanak ko to, laki na. Mas malaki pa sa akin. Right, so, papasalamat ako sa Panginoon. Talagang ang Panginoon ay gumagawa ng way at nasa ministeryo ako before, pero hindi ganun yung impact sa akin na kahit mahirap yung kalagayan ko nung nandito ako, kahit mahirap yung pinupuntahan ko, kasi kung alam niyo po yung ministeryo po namin dito sa Parkway North ay meron po akong tinatawag yan first floor, second floor, tsaka third floor. So yung third floor po yung Tagisan 3 kasi nasa taas eh. Tapos yung middle, second floor po namin yung Tagisan 4. And yung pinakababa ron, yung pinakamalalim na lugar ay yun po yung Barangay Kupang. So ginagawa ko po yun dati, nandun yung kasiyahan. At kahit wala kang hawak na anumang pera, masaya kang pumupunta ron at nagbiministeryo. Pero nung time na kinuha ko ng isang pastor din, at nakita ko, mukhang magandang opportunity to at kompleto eh. Meron ka ng church, meron ka ng mga instruments, marami ka ng malapit lang ang mga tao. So maraming blessing pwede dito. So, yun yung kagad yung focus ko nun. Pero wala yung joy doon. Wala yung kasiyahan. So kaya, nung muli ako in-approach ni Pastor Joseph, tinatawag ka ng Parkway North. May ministeryo ka dyan. Ayun po, may tinayo po tayong gawain doon. Sa Tagisan 3, may church na rin po, may building na rin, may physical church na rin po doon. And the same time, dapat meron din po kami sa Tagisan 4, but then, mas priority namin yung Palawan. Kaya, sabi ko, baka dito muli kami ay mas magamit this year 2021.
And I'm so glad po na nakabalik po ako sa aking pinanggalingan. Dito po ako na-develop, dito po ako na-mold, dito ko po naranasan lahat ng mga pagsubok na kung saan nagpatatag sa akin. At ngayon, makikita nyo pa rin nakatayo, kahit na hindi nagbago ang aking katawan. By the way, ako po yung pinaka-macho sa mga pastoran dito. Ano? Nagsuka-tae lang ako kaya lumiit. Ano? So, salamat sa Panginoon, and higit sa lahat sa aking Pastor Joseph. Kahit po ganyan po na yung kalagayan niya, but still mini-mentor niya pa rin kami. Ini-encourage niya kami na mag-focus kung saan yung calling mo. By the way po, yung calling tayo, totoo po yung sinabi ni Pastor Brian, yung calling mo is not irrevocable. Hindi ho nagbabago. Hindi laban bawi ang Panginoon. Kaya kung nandiyan ka, dinala ka dito ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon, nilagay ka dyan for the purpose. At hindi magbabago yan. So again po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa prayer, ay Ninang Len, sa prayer. At sa aking mga kasama mga kapastoran, salamat sa inyo. Yung encouragement, pinupustro natin yung mga gawain. Nandyan kayo. At andun yung saludo ko sa inyo. At ngayon po ay talagang kahit sa kabila ng pandemic, ay lumalawak yung gawain ng Panginoon. At ngayon po ay marami pa tayo na-establish sa Batangas. And yung ating Baras and Tanay ay nanganganak pa po. So kaya ho, patuloy lang pa tayo at gawin lang natin yung kalooban ng Panginoon. Amen? So, tapos na po ako. Pag-pray na lang siguro ako. No? Pag-pray na. Okay. So, tayo po ay mag-aaral at ito po ay yung pinaka-tema ko din itong year 2021. Yung word na... Paano ba to? Saan mapipindutin? Doon. Nalito no? So, first time ko ulit na makapag-preach dito. Ayan. So, pindot. Ayan, focus. So, alam po natin na maraming buwan nang lumipas, yung mga dapat nating i-workout ay hindi nangyari noong 2020. No? Na out of focus tayo. At ang kadahilanan, siguro hindi rin natin na-accomplish ko ano yung mga goals and plans po natin noong 2020. At ngayon ay akala nyo tapos na yung pandemic, but then nandiyan pa rin, patuloy pa rin nagbabanta. No? So hindi ko makalimutan din noong 2020, nung bago pumutok yung pandemic, may mga events pa ho nangyari na na-stand din tayo kagad, no? Nung kinamatay lang ni Kobe Bryant, na-stand din tayo, no? Ang lahat ng buong mundo ay nakisimpatya at yun na naging focus. Nung pumutok yung pinatubo, nandun din yung focus. Kinagano ko lang kayo. Taal. Matagal na yun 91 pa yun Pinatubo, no? Taal, ayan. Sa Batangas, no? So kaya out of focus din tayo dahil attention natin nandun. At by March, pumutok na yung pandemic. Mas lalo na, no? Kasi maraming na-stand, hindi na nakagalaw, natakot, hindi na lumabas. Lahat ng mga pangarap nila ay parang nag-slow down, no? So, this time po, by New Year, by 2021, siguro let's start focus. Kailangan po natin ito. In myself, maraming failures, 2020, na out of focus, but then God is good all the time. He put me back sa right track. No? Kaya gusto ko lang to i-share sa inyo. At siguro po, manalangin muna po tayo. Let's just pray. Father God, thank you so much, Lord, sa opportunity, Panginoon, na makapagbahagi ng iyong salita. Samahan mo kami, Panginoon, at gamitin mo lamang po ako, Panginoon, bilang isang instrumento na siyang magbabahagi ng iyong salita. Talahin po namin, Panginoon, ang pagkilos mo,
Ito po ang aming dalayan Ama, sa matamis po na pangalan ng aming dakilang Panginoon na si Jesus. Amen. Focus. Pwede mo bang pakitaas niyo muna yung kanang kamay niyo? Wagay. Yan. Tapat niyo po sa mata niyo. So, kung ano po yung manonotice niyo, o kung ano yung sasabihin ko, sundin niyo lang po, no? Ayan. So, pagkatapos niyo pong itakip diyan sa mata niyo, sa mukha, sa harapan ng mata niyo, so tumingin kayo sa inyong mga mata, sa inyong mga daliri. Sa inyong kamay. Ayan. Okay, nagawa niyo na ba? Ano po napapansin ninyo sa paligid? Malabo. Blur. Ngayon naman po, tumingin naman po kayo sa akin. Mas lalong lumabo. No? So, nakita nyo na ako. Alright? Ano ba ibig sabihin niyan? Wala lang, inutos ko lang kayo. Hindi. Ibig sabihin po niyan, yung mata natin, we can focus in a distance at a time, no? So kapag nag-focus talaga tayo, tumingin tayo, isang focus lang po yan. Mahirap naman na hatiin nyo yung dalawa nyong mata at i-focus nyo sa iba so hindi nyo ho mare-recognize lahat ng mga bagay at magaganda dito sa mundo. Kaya kapag tumingin kayo sa asawa ninyo, focus ka agad. Ganda mo. Kahit may muta ka, ang ganda mo. No, focus ka agad. Yun, ay, dito pa. Susunod. Ayan. So, ibig sabihin lang po, na kapag tayo ay tumingin one at a time, yun po kaagad yung focus ng mata natin. No? Kaya kung titignan niyo yung mga kapwa ninyo, maganda po yan sa paningin ninyo. Kaya, hindi po sila blurred. Alright? Alright. So, isa sa mga yung focus ang ating gagawin. No? Now, meron po sa Bible na nagtuturo patungkol sa focus. Actually, marami po sa Bible. In fact po, lahat po ng mga victory, possibility, at mga story sa Bible ay pumapatukoy po yun sa focusing. Patungkol sa focus. Meron din mga failures, kaya nga sabi nga dito, paki-click nga po. Ayan, basahin muna po natin yung pinaka-Bible verse natin. Ito po, Colossians chapter 3 verse 2, sabi po dito, set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Alam niyo ito, totoo po yun, no? Kasi kung titingnan niyo po yung mga bagay dito sa mundo, lahat po yan nasisira, nabubulok, nawawala, at nagbabago. So, madi-discourage ka kapag nagbago na yung itsura ng asawa mo, yung anak mo, bago na yung mga pag-ugali, yung mga bagay na nakikita natin, yung maganda mong sasakyan, nagbabago yan. So, you will discourage. Right? But set your mind, focus on the things above. Now, lahat po ng mga bagay na ginagawa natin, that is good. No? Wala pong bad yan. At meron lang sinasabi ang Panginoon that our mind, our focus, ay priority natin on things above. That is eternal. No? Mga bagay na kung saan pang-eternal. So ano ba yung mga eternal? Yung mga bagay na kala mo walang mangyayari. That is the ministry, yung ginagawa natin para sa Panginoon. Okay? Next po. Isaiah 26 verse 3, sabi dito, steadfast of mind, you will keep in perfect peace because He trusts in you. Totoo po. Amen. If we focus our mind, dito natin maranasan yung perfect peace. No? Kahit sa kabila ng pandemic, magulo, at meron pang darating, expect mga bagay na darating sa atin, but expect great things from God also. No? So kaya, if we steadfast our mind,
you will keep in perfect peace. So next po. So focus can be our best friend or worst enemy. Totoo ba? Totoo po, no? If we will focus on the positive things, it is a true friend. No? Totoo po, kapag tinignan mo ang bagay na positibo, tutulungan ka ng focus mo na maging maayos. Pero kung titignan mo, example, tinignan mo yung asawa mo na puro negative, puro pangit, puro mali-mali, talagang kaaway mo nga asawa mo. No? Nakafocus ka rin sa kamalian niya eh. Nakafocus ka rin sa pangit sa kanya eh. Mga negative. Pero tignan mo yung asawa mo na positibo, tignan mo yung mga bagay na ginagawa mo sa work mo, sa trabaho, sa business mo, sa pag-aaral mo. Tignan mo lahat yan positibo. Kaya marami rin mga businessman na pinanood ko kahapon, marami silang comment nung ano ba yung impact sa kanila itong pandemic. Yung iba, wala, mahirap. Puro most likely na narinig ko, mahirap. Pero meron isa nagsabi, yung nangyaring pandemic yan ay good thing para sa kanya. Why? Kasi maraming opportunity, mas lumawak pa raw yung kanyang network. Kasi online na nga eh. Mas malawak pa yung business niya kung dati, perimeter lang ng business niya, ay dyan lang sa, kung Kogyo lang. Pero ngayon, around the world na. Kasi online na eh. So, tinignan niya na as positive yung bagay na nangyayari. So, kaya, focus can be our best friend. Next po. So, dito po, buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 14, verse 32 to 33. Dito yung mga bagay na kung saan ay makikita natin at isang mga tips at mga kailangan natin for this year 2021. Ano man, sabi nga, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. So, ano man yung gagawin mo this year 2021, trabaho man yan, negosyo man yan, relationship man yan, o mga gagawin mo pang iba, gawin mo yan with focus, yung heart. No? So, paksusan po natin Matthew 14, verse 22 to 33. Ito po ang sabi. Immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now, when evening came, he was alone there. Now, ito pong sitwasyon na to, ay bago yan, ay nagpakain po ang Panginoong Hesus sa 5,000 katao. Except yung women and yung mga anak-anak nila. So, more than 5,000, sabihin na natin. So, sa mahigit na 5,000, o mahigit pa 5,000, ay talagang nakaka-exhaust po yun. Tama? Talagang nandun pa. Tingnan niyo po imagine niyo po, ilagay niyo po yung sarili niyo kapag po kayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ilagay niyo yung sarili niyo na nandun kayo sa sitwasyon. No? So yung time na yon, maraming reklamo ang mga tao. So marami silang complain, nagugutom na kami, wala kaming trabaho, ba't kami nandito, malamok. So maraming complain, maraming sinasabi. So, ang pagkakaroon ay, after nun, pinakain sila by 5 loaves and 2 dilis ba? 2 fishes. No? So, after that, sabi niya rito, immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him. So, sa ibang term, pinalis niya muna. No? Pinalis niya, pinapunta niya, he sent the multitudes away, pati yung mga tao, busog na yan. No? So, and when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself. So, siya ay nag-iisa. Mamaya tingnan natin kung ano yun. Himself to pray. Now, when evening came, he was alone there. Mag-isa ho siya. So, bakit kaya, no? So next po, verse 24, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Verse 25, now
Now, in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost!" Parang nakakita tayo ng bulto, no? And they cried out for fear. In verse 27, but immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer, it is I. Do not be afraid." And Peter answered him and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." So he said, "Come." And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." In verse 31, and immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "Of you, O you little of faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased. And those who were in the boat came and worshipped him, saying, "Truly you are the Son of God." Now, tatlong makikita natin yung focus dyan. Tatlong bagay po. No? At ito po ay makakatulong po sa atin. So number one, nais ko po kung tingnan natin, the focus of Jesus. Now, si Jesus, sabi ko nga ho, after niya magpakain ng maraming at libu-libong tao, pinalis niya po yung mga tao at mga disciples. At si Jesus ay nag-iisa. So sabi ko nga, bakit siya nag-iisa? So next po. Yan. So Jesus sent his disciples away so he can focus on one thing. Nag-focus po siya. Di ba yan po yung madalas niyang binabanggit lalo na kay Martha. Sabi niya, "Martha, Martha, thou art be careful for many things, but there is one thing that is important." One thing. Itong bagay na to ay isang mahalaga sa Panginoon ang makapag-focus. I-focus ulit. So Jesus dismissed the crowds. The crowd has a wrong focus. So nung pinadismiss niya yung mga crowds, sabi nga, marami silang mga sinasabi at mali ang focus nila. So kung ikaw ay i-absorb mo yung mga wrong focus nila, yung focus kasi nila, yung kakulangan sa pagkain, ang focus nila yung inaalala nila, yung mga anak nila, pamilya nila, yun yung mga focus nila. Pero hindi nila alam kung ano yung pinaka-importante. So kapag nasa iyo ang Panginoon, wala ka dapat alalahanin. You cannot be worried, no? Wala kang dapat i-alalahanin. Kasi sinabi nga ni David yun eh, "I shall not want. The Lord is my shepherd and I shall not want." So wala na akong aalalahanin, wala na akong poproblemahin. Kasi kasama ko na si Kristo eh. Right? Amen? So, kapag, sabi ko nga, ang focus natin ay negative, talagang kaaway mo yan. And Jesus wanted to be alone to focus on prayer. So yun yung pinaka-main focus niya kagad. Prayer. Prayer to the Father. He came back to the Father, di ba? Nakipag-usap siya sa Panginoon, humingi siya ulit ng lakas sa Panginoon, nakapag-focus ulit siya. Kasi ang mission niya, ang ministry niya, di ba, para mag-miracles. Mahirap naman kasi, sasabak ka ulit sa ministeryo, yung you are empty cup, no? Sasabak ka na naman sa trabaho, you are empty cup. Sasabak ka na naman sa itong year 2021, pero you are empty cup. Kailangan mo ulit makapag-focus to ask God for a new strength. So help us with God. Sabi nga, He is the Son. Yung Son, actually, yung Son, maraming kinukuha. Yan po ay yung araw mismo nakikita natin. Yan po ay source of energy rin natin. Diba?
Pinagkukuhanan po natin ng mga enerhiya yan. Iba't ibang klaseng enerhiya, mga solar panel natin. Pinagkukuhanan niya yung sun. What more yung sun, literally, Jesus. Nakukuha tayo ng source sa Kanya ulit. Mapapalakas tayo ulit. So, focus on prayer. Next po. So, Jesus focused to take him back to the Father. Yan po. The purpose is to renew the spiritual strength. Ito po ang pinakakailangan natin. Sabi ko nga, lagi ko pong ini-illustrate po itong 5 daliri kong to. No? Kung kulang yung daliri mo, pakidugtungan mo na lang. Okay. Pero itong 5 daliri ito po ay nalintulad ko po sa 5 aspeto ng buhay natin. First, the spiritual. Ito, yung social. Madalas, puro tayo ng turo, no? Social. So, ito, intellectual, kasi pinakamataas, so, nasa ulo natin. So, ito yung emotional. Kaya ito, madalas ay mahina, no? Pagka tayo ay sinabihan ng masasakit na salita, nakarinig ng masasakit na salita, madalas, yung emotional natin nagre-react kagad, no? Napakahina kasi. And then, the last is the physical. So, itong physical natin ay importante rin. No? So ito po yung 5 aspeto ng buhay natin. So kapag ito po ay ginrap mo sa isang bagay, ay lahat yan malakas kung papalalakasin mo. No? Pero kapag ito po ay nawala, spiritual, unti-unti pong humihina yan. Di ba? Subukan nyo pong umawak at wala itong pinakatam. Di ba? Mahirap kayo makagrap. At possible na malaglag kayo at bumitaw. No? So kaya, lalo pa kung tinanggal mo pa, pinahina mo pa yung intellectual mo, pinahina mo pa yung social life mo, yung physical life mo. So lalo kang manghihina at wala kang lakas. Pero kapag ito pong spiritual pinatatag natin, pinalakas natin, makakahawa ka ng mabuti. Kasi yan po nagdadala ng lakas. So sa buhay din po natin ganun eh. Itong spiritual life natin ay mapalakas natin. So, our focus, this year 2021, may mas lalo pa nating mapalakas ang spiritual life natin. So, Jesus was able to heal, to feed, and to show miracles, and to walk on water. Tama? Why? Because of focus. Sa ating buhay din ganun, no? Kung tayo ay mag-focus, you can show anything, no? Mamaya makikita natin sa buhay naman ni Peter. Now, tingnan na po natin. Pangalawa po, the focus of the disciples. Now, tingnan natin yung focus naman ng mga disciples. So, doon sa binasa natin, di ba, pinadala sila yung mga disciples, sumakay ng bangka, pumunta sa ibang ibayo para mag-ministeryo. Pero, sila ay, tawag dito, naranasan nila, na-experience nila ang mga iba't ibang klaseng problema sa dagat. Now, kung kayo po ay mandaragat at kayo ay muruami, kapag na-experience nyo po ang dagat, baka yung konting alon lang matakot na kayo. Kasi nung kami bumabaybay noon, papuntang kabilang isla sa Batangas, sa Bataan, kabilang isla, konting alon lang yun. Iyak na lang, iyak si Julian. Sabi ko, konti pa lang yan, hindi pa yan malakas. Ano ba naman, ikaw ba yung angat baba, sway. So talagang iyak ng iyak doon si Julian. So wala rito si Julian. So sabi ko, maliit pa lang yan. What more kung malaki yan? Baka hindi ka lang ngumaw-ngaw dyan, kundi baka sabulutan mo na kami, no? So, the focus of the disciple ay ito. Nung sila po ay nag-sway-sway, naranasan nila yung malakas na hangin, alon, kidlat, ano po nangyari sa kanila? Natakot. They were started afraid, nakaset sa isip nila ang matakot. So, ano nangyari? For 8 to 9 hours na nandun sila sa dagat, zero progress po sila.
Hindi man lang sila nakaalis dun. Yung takot, talagang totoo yung sinasabi na yung fear, ini-stand tayo niyan. Nasubukan nyo na yung matakot, yung talagang hindi ka makagalaw. Sobrang takot. Yung iba nga talagang totoo yung nangyayari, yung naiihi pa eh. Kasi sobrang takot eh, hindi ka na makakilos. So ito po yung nangyari dahil ang focus nila, ang naging focus ng mga disciples ay yung problema. Next po, pakitingnan na. So disciple focus on the negative things. So lahat talagang dumapo sa kanila yung negative na mga bagay sa kanila eh. Ikaw ba naman, kidlatan, hanginin. So sa atin din ganun, di ba? Binabombard tayo ng mga negative thoughts, social media. Binobomba tayo ng mga negative. Dagdagan mo pa ng new variants ng COVID. Ayan, no? Negative na naman yun. Ano pa? Dagdagan mo pa ng iba-ibang mga virus na darating pa. Dagdagan mo pa na maraming binabaril. Hapon lang ay nakikiramay po tayo kay Cap ng Santa Cruz. Minsan yung fear nandiyan nasa palibot natin. At dadaktakan ka pa ng iyong mahal sa buhay, sa work mo, sa bahay mo. So lahat ng negative ma-absorb. Kaya ang nangyayari, nag-stagnant ka. So disciple focus on the problems. So disciple focus on the zero progress. So yan po ang nagagawa kapag ang focus natin ay mga negatibo, wala po talagang mararating. Mag-i-slow down tayo. So remember, focus will not change the circumstances, but it will change your heart in the circumstances. Ito po, no? Yung mga circumstances na nangyayari sa atin, hindi ko natin mapipigilan yan. Darating at darating sa atin yan. Pero ang pwede lang natin gawin ay to change your heart. No? Doon sa circumstances na yan, yung mga problema na yan, tingnan mo lang, i-focus mo lang yung isip mo na okay lang yan. Tuloy ang buhay. Enjoy lang ang buhay. Kahit nga may pandemic eh, kahit may social distancing, enjoy your life, enjoy your family, enjoy your loved ones, enjoy your husband and wives, your children, your work, your business. And most of all, God's business, God's ministry. Enjoy lang natin. Focus lang tayo. Next po. So, this is the last one. The focus of Peter. Focus of Peter. No, tingnan natin yung si Peter. Yung si Peter ay nakita nila, sinabi nga natatakot na sila nung nagsalita ang Panginoon. Huwag kayong matakot, itisay. At binid niya si Jesus na sinabi ni Peter, Panginoon, pupunta ako dyan. So, sabi ng Panginoon, okay, sige, come. So, si Peter, nag-focus siya sa Panginoong Jesus. And he started walk, same sa water, same with Jesus. So nakita nila si Jesus, naglalakad sa tubig, nung binid ni Peter si Jesus, pumunta, then siya rin ay nakapaglakad sa tubig. Ako nakaligo lang, nakalangoy. Pero hindi nakapaglakad. Meron akong picture nun, inedit lang ni Pastor Jonah, di para ako naglakad sa tubig nun eh. Nasa Tanay kami nun eh. Mukha lang naglakad, pero inedit lang yan. So si Peter, na-experience niya yun. Kung titignan ninyo, that is impossible. Why? Kasi ito si Peter. Next po. Peter focused on Jesus walking on the water. Kasi naniwala siya, he believes on Jesus' ability.
Naniwala kasi siya na merong kakayanan si Jesus. Kayo ba naniniwala na may kakayanan ang Panginoon na baguhin, ayusin ang buhay natin? Amen? Naniniwala ba kayo na ang Diyos na pagpapalayan tayo this year 2021? Amen? Naniniwala ba kayo na si Jesus kaya niya lahat na pagandahin ang buhay natin? Na si Jesus kaya niyang alisin lahat ng iba't ibang klase ng sakit sa katawan natin. Na si Jesus, because it's Jesus' ability, kaya niyang iayos ang isip ng tao. Kasi siya nakakaalam niyan. Siya ang may alam kung anong problema meron tayo. So siya lang ang makapag-aayos niyan. At may kakayanang ayusin yan. Hindi ka pwedeng ayusin ng anumang klase ng doktor, ng mga magagaling, mga matatalinong tao. Only kay Jesus. Si Jesus lang. So Peter focused the possibility and Peter made it. Yung possibility, nakuha ni Peter. Ano yung possibility na yun? Na makapaglakad sa tubig. Ako, dati, pangarap ko, lumipad. Kung nandito lang si Jesus siguro. Di ba? Hingiin ko rin yun. Pero at that opportunity, nang gawa ni Peter, kung ano yung nagawa ni Kristo. Kaya, ako naniniwala, when you focus to Jesus, you can make, and you made it the possibility. Di ba? Yung impossible, nagiging possible sa Panginoon. So, when you focus to Jesus, yung imposible na bagay na nangyayari sa buhay natin o yung nakikita natin, pwedeng maging posible sa Panginoon. Kaya yung pangarap mo, yung mga goals mo, na imposible, posible yan kasi may pandemic. Imposible yan. Wala kasing pera. Imposible yan. Wala kasi akong trabahong stable. Imposible yan. Pero, hindi nyo ba nakita kung i-inventoryin nyo itong 2020, anong ginawa sa inyo ng Panginoon? Ginutong ba tayo ng Panginoon? No! In fact, ako, alam ko yung mga kapatiran natin, mas pinagpala dahil marami sila mamaya ite-testimony rito na pinagpala sila ng Panginoon. Diba? Imposible dapat yun. Kasi nga dahil sa mga sitwasyon natin ngayon. Pero nangyari. So, Peter out of focus. So, at least na-realize niya at na-experience niya yung possibility. No? Kaya sa atin din ganun. You can make it. The impossible turn possible. So, Peter out of focus, possibility brings it back to normal. Tama? Unti-unti siyang, yung na-out of focus siya, tumingin ulit siya sa mga problema, yung waves, yung winds, yung mga alon, na-out focus ulit siya. So, yung extraordinary, naging ordinaryong tao ulit siya at unti-unti siyang lumulubog. No? Isa sa mga naging weakness ko po yan itong 2020 na sa dami na gusto kong matutunan, sa dami gusto kong malaman, may experience, but hindi ko pala alam na out of focus na ako. So wala rin nangyari. No? Wala akong ibang magawa kundi humingi ulit ng lakas sa Panginoon. Wala akong ibang magawa kundi manalangin ulit sa Panginoon. Wala akong magawa kundi yung kausapin talaga ang Panginoon. Ituro mo ano yung gagawin ko, Panginoon. So, Peter begins to sing. Why? Because of focus. Now, titingnan natin, ano ba naging problema ng mga disciples? Storm ba? No. Problems ba? No.
Kidlat ba? No. Ano naging problema nila? Yung focus nila. Pero kung nag-focus sila at nakita nila yung possibility nila si Jesus, yun. Siguro baka nagsitalunan din yung kagaya ni Peter, no? Pero hindi, nakafocus sila sa problema. So, kay Peter naman, ano yung naging problema? So, dalawa na practice niya yung focus sa Panginoong Yesus kasi sabi nga ng Bible, look unto Jesus, the author and the finishers of our faith. So, nung nagawa niya yun, but pansamantala, muli siyang bumalik sa kanyang normal na pagkatao, yung matakot. No? So, kaya, ang nangyari sa kanya, ang problema niya is yung focus din. Pero yung kay Jesus, di ba? He focus on prayer. He focus to the Father. Kaya siya, nagawa niya ulit ang magpagaling, ang mag-miracles. So, next po. So, kaya, bigyan po natin pansin ang focus. Imagine what we could do for Jesus if we were that focus. No, kapag tayo kaya nag-focus sa Panginoon, yun naman ang hinihingi ng Panginoon eh. Sabi nga, you can do the impossible to possible. And the Bible says, Luke chapter 1, verse 7, for with Jesus, nothing is impossible. Amen. So, you can do anything if you focus on Jesus. Anything. You can do anything. Baka nga kayo pang makadiscover ng vaccine kung mag-focus kayo sa Panginoon. Kasi that is impossible eh. Pero posible yan sa mga anak ng Diyos na pwedeng magawa yan, yung vaccine na yan ng mga anak ng Diyos. Baka sa inyo pa manggaling yung mga magagandang technology. Kasi, sabi nga, kakaiba tayong bilang mga anak ng Diyos. Kaya niyo po yung mga Hudyo, o yung mga Israelites, nasa kanila po yung pinakamagagaling na mga scientists, mga magagaling na mga nobleman, mga script writing. Nasa kanila po. Bakit? Kasi sila yung pinamanahan ng Panginoon eh. Sila yung pinangakuan ng Panginoon. Ito yung mga pinili ng Diyos eh. Sa pamagitan ni Abraham. So kaya tayo, bilang anak ng Diyos, sabi nga, turn to focus to Jesus. Nawa, ito po yung maging bawon natin itong year 2021. Mag-focus sa Panginoon. Kung yan man ay ginagawa mo para sa family mo, just look first sa iyong ama, your father. Kung yan ay para sa negosyo, unahin mo munang mag-focus sa Panginoon. Next po, pakitingnan. Ano pa ba? Wala na. So kaya, napakasimple lang po ang aking mensahe ngayon ay ito yung first priority na gusto ko pong gawin sa sarili ko is to turn focus to Jesus. And I hope and I believe na mas marami po tayong magagawa this year, 2021, if we focus to Jesus. Mas marami tayong yung mga imposible na magagawa ay magagawa natin this year, 2021. Saan ka man larangan, nasaan ka man lugar, ako naniniwala yung anak ng Diyos, kakaiba ka dyan. You're different from many. No? Ilang mga anak ng Diyos. So, our focus today, Jesus. Looking unto Jesus. Tayo po'y tumayo lahat. Tayo po'y dumako sa panalangin.
Father God, tunay nga po, Panginoon, na kapag kami ay tumingin sa iyo, Panginoon, wala kami makikita kundi puro positibo, Panginoon. Kapag kami tumingin sa kanan, sa kaliwa, sa likod, lahat yan, Panginoon, pawang mga madi-discourage lang kami. Masasaktan. Pero when it comes na kami ay tumingin sa iyo, Panginoon, ang nakikita namin yung pag-ibig mo lagi. Yung biyaya mo po, Panginoon. Yung mga possibility, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa oras na ito, na tinuturuan mo kami na sa kabila ng mga sitwasyon na dumarating sa amin, problema, mga pagsubok ng buhay, mga takot, Panginoon, mga karamdaman na posibleng dumapo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil isa lang ang makukuha namin ng source. Ay tuon namin ang aming puso, ang aming isip sa iyo, Panginoon. Kaya sa aming mga kapatiran na narito, mga kapatiran namin na sa ibang lugar, ano man po kanilang nararanasan ngayon, Lord, ibalik mo po sila sa right track. Balik mo po, Panginoon, ang kanilang mga paningin sa iyo, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, kami pong pinapanalangin at sama-sama namin pinapanalangin at isa ang aming layunin na takilain ka at tugunin mo ang aming mga panalangin. Particular, Panginoon, sa aming bansa, sa bawat desisyon ng aming presidente, sa bawat gagawin ng mga nangunguna sa amin, Lord, pinapanalangin namin ito. Sa aming pastor, Pastor Joseph, patuloy din po namin pinapanalangin ang kanyang full recovery, Panginoon. Isang araw, makapaglakad, may galaw ang kanyang buong katawan, Panginoon. And we are focused, Panginoon, yung kagalingan mo, Panginoon. We are focusing, Panginoon, na pagagalingin mo siya, Panginoon. At ganun rin sa aming mga kapatiran na may mga karamdaman, pinapanalangin namin sila sa inyo. Pagalingin po sila in Jesus' name. Ganun din mga kapatiran namin na may mga problema financially, Panginoon, Lord, we pray, Lord, natulungan mo sila. Ano man mga nawala sa kanila, Lord, ibalik mo po ito, Panginoon, in Jesus' name. Mga kapatiran namin nangihina, Lord, palakasin mo spiritually, Panginoon. Salamat, Panginoon, na tinuturuan mo kami araw-araw. At ito po yung aming dalangin na may pagpupulit ng papasalamat sa matamis po na pangalan ng aming dakilang Panginoon na sa Jesus. Amen. Welcome to Parkway Baptist Church. Ito po ang ating mga announcement para sa linggong ito. Happy birthday sa mga nagagwapuhan at nagagandahan nating January birthday celebrants last week and this week. Don't forget to greet them personally through text or call or through any of their social media accounts. Happy anniversary sa mga couple na nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary last week. Brother Noel and Sister Joanne Mina last January 6. At Brother June and Sister Emerin Tuliao last January 7. Happy wedding anniversary po sa inyo! This afternoon at 3 o'clock, uumpisahan na po ang ating youth service dito sa church. Lahat po ng mga young people na allowed nang lumabas ay inaanyayahan natin na dumalo sa service na ito. Kaya YPs, wake up! See you later!
Next Sunday, January 17, ang Parkway West ang nakaschedule to attend our live corporate worship service dito sa ating main church. Service will start at 9:30 in the morning. Kaya Parkway West, see you next week. Calling ladies of all ages ng Parkway, let us leave our worries behind and be refreshed sa awitan, tawanan at sa mensahe ng Diyos para sa ating mga kababaihan. Dalo na sa pagbabalik ng ating monthly fellowship, and next Sunday, January 17, ang ating year opener. Inaasahan namin ang inyong pagdalo sa gawaing ito next week. Fellowship will start at 3 o'clock in the afternoon. See you, beautiful ladies! Bagong taon pero patuloy pa rin po ang ating mga live stream services at online devotions every day. Tune in to these schedules. Daybreak devotion from Mondays to Fridays at 5 in the morning. Evening devotion every Mondays and Fridays at 7 in the evening. Every Wednesday night at 7 p.m. ay ang ating prayer meeting. You can watch this via FB live stream or pray with us physically dito sa ating church. For those who cannot come physically sa ating church building or for those churches na hindi nakaschedule for the week, mapapanood pa rin ang recorded worship service via our FB Live at sa ating YouTube channel every Sunday sa ganap na 10:30 ng umaga. Every Sunday afternoon at 5 o'clock p.m. ay ang ating Gospel Hour. You can worship with us live dito sa church or you can stream it sa ating Facebook page. Please like, follow, or subscribe to our Facebook page and our YouTube channel, Parkway Baptist Church. Just type PWBC.org para mas madali itong mahanap. Ang lahat po ng ating mga live stream at recorded services, pati na rin po ang ating mga online devotions ay mapapanood dito. Huwag din kalimutang i-share sa ating mga friends and loved ones ang mga videos na mapapanood. You can also like and follow the Facebook page, My People Humbly Praise, specifically para sa lahat ng mga kababaihan. Available po ang mga uploaded online devotions na pwedeng mapanood natin anytime. Meron din po tayong mga online Bible study and prayer groups. Kung nais niyo pong makasama dito, ay i-inform lamang po ang ating mga pastors or mag-message sa ating Facebook page. For your prayer requests, pwede po kayong tumawag sa ating church hotline 8631-9270 o di kaya mag-message sa ating Facebook pages na naka-flash sa ating screen. Maraming salamat po sa mga patuloy na nagkakaloob para sa gawain ng ating Panginoon. Patuloy na ibuhos sa inyo ng Diyos ang siksik, liglig at nag-uumapaw na pagpapala. Sa mga nais pong magkaloob ng kanilang mga tithes, offering at first fruit offering, ipagbigay alam niyo lang po sa ating mga pastors o kaya'y tumawag po sa ating church hotline para sa mga detalye kung paano maibibigay ang inyong kaloob. Atin din pong ipanalangin ang ating Loaves and Fishes Ministry. Ito po ay isang feeding program para sa mga bata na tinutulungan natin sa mga depressed areas ng Antipolo, Tanay, Baras at Batangas. Kung nais niyo pong maging sponsor sa ministry na ito, ay tumawag po sa ating church hotline 8631-9270 o kaya ipagbigay alam po sa ating mga pastors. Ang Burning Bush Multimedia Ministry ay patuloy na inaayos ang ating mga live stream at online devotion. Ipanalangin po natin ang mga gamit na kailangan para mas mapaganda ang ating mga online services. Kailangan po natin ng video cam, tripod stand, studio lighting, microphones, at mabilis na internet connection. Kung nais niyo pong tumulong or mag-donate, ay ipagbigay alam niyo lang po sa ating mga pastors o tumawag po sa ating church hotline. Isama din po natin sa panalangin ang ating mga church projects. Patuloy po natin inaayos at pinapaganda ang ating church facilities gaya ng ating building facade, office room, staff quarters, kids church area at ang ating stairs at flooring. Ipanalangin po natin ang mga pinansyal na pangangailangan para matapos ang proyektong ito. Maraming salamat po. God bless us all in the year 2021.
Ang announcement na ito ay hatid sa inyo ng Burning Bush Multimedia Ministries. Po'y manalangin. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa oras nito, sa panibagong taon na dumating. Salamat Panginoon dahil muli mo po Panginoon pinakita na life is beauty Panginoon. Kaya Panginoon, sa kabila ng mga nangyayari sa paligid namin, we look forward Panginoon na maganda ang taon na pumasok Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil alam po namin na hindi mo kami iniwan, ipinabayaan, Panginoon. Kaya sa iyo ko po, Panginoon, nilalapit ang iyong mga anak na patuloy mo pong pagpalain, ingatan, Panginoon, at lahat ng kanilang gagawin, Panginoon, ay maging mabunga, Panginoon, at maging mapayapa ang taon na pumasok sa kanilang buhay, Panginoon. At lahat po to kiniklaim namin kami po ay nagtagumpay sa lahat ng oras at sa lahat ng taon na pumasok sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord, ingatan mo rin po, Panginoon, ang may mga kapatid na uuwi at ibalik mo sila, Panginoon, sa mga susunod na linggo at mga aming mga fellowship, Panginoon. At lahat po ito, Panginoon, ay sa iyo na po namin itinataas at binabalik ang papurit pa sa salamat sa matamis po na pangalan ng aming dakilang Panginoon na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Magandang tanghali po sa atin lahat and God bless you all.